Hello guys! Magandang umaga po sa atin lahat at happy Wednesday. At ngayon nga po ay mayroon po tayong bibigyan ng reaction or opinion. Ano po mga kapatid? At once again po mga kapatid, condolence uli dito kay Daddy Donut at dito sa pamilya Morales, lalong-lalo na Kilangga. Ano po? Sa ngayon po mga kapatid at marami tayong naririnig or nababasa na grabe po talaga kahit wala na po ay nababas pa. Ito yung mga taong nasisilip ko po mga kapatid na wala na po silang konsensya. Lahat na lang ay gagawaan nila ng hindi maganda. Ano po mga kapatid? Nakakalungkot lang po na yung isang tao ay namaalam na mahinga na yun po talaga ang totoong namamahinga. Ngayon mga kapatid, ako ay nalungkot talaga po na marami sari-sari po tayong nababasa at lalong-lalo na kung ano po ang napupuna. Napansin si Daddy Donut daw ay tawa ng tawa. Alam niyo po mga kapatid, kahit mayroon po tayong namaalam na pamilya, na mga mahal sa buhay, hindi ibig sabihin po na doon na lang po matatapos ang buhay natin. Lalong-lalo na nga si Langga, si Rochelle na sinabi ng parang hindi na ayaw niya ng mag-aral, parang siyempre nasasabi niya yun dahil naranasan natin yung sakit na mawala ng mahal natin sa buhay. Pero hindi po doon titigil ang ating buhay. Kailangan po maging matatag dahil po sila po ay nauna lang sa atin. Ibig sabihin, una-una lang na darating din ang tamang panahon ay susunod din tayo. Kukunin din tayo ni God. Kaya para sa akin, yung pagtawa ni Daddy Donut, hindi kahulugan na masaya siya dahil pumanaw na ang kanyang mahal na magulang, di ba? Iyon isa sa mga pagpapalakas ng kalooban at ayaw niyang mangyari sa kanyang mga pamangkin na talagang alam ko si Langga, si Juday, na talagang malungkot sila dahil talagang nandyan sa kanila yung si Nanay Maring na nakasuporta lagi sa kanila. Araw-araw nakikita nila at kasama nila. Talagang naiintindihan ko po. Pero dahil nga si Daddy Donut, sorry po, dahil nga si Daddy Donut ay lalaki. Strong po siya. Siya po yung talagang nagdadala ng pamilya na maging strong. Ano po? Dahil alam naman po na yung ikinikwento nga ni Daddy Donut, sana po maintindihan natin. At wag na tayo po na magbabas. Ilagay po natin sa lugar ang pagiging kritiko natin sa isang tao, lalong-lalo na po yung namaalam na. Respeto. Dahil kung sa pamilya niyo po mangyari, ganoon din siguro po ang mararamdaman niyo, yung mawalaan kayo ng mahal sa buhay. Para sa akin, una-una lang. Kaya wag tayo pong magdiwang, wag tayong masasaktan kung ano po yung nararamdaman po nilang ngayon. Totoo po yun. Iba po talaga yung pakiramdam na mawalan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Pero kailangan natin tanggapin, magpatuloy ang buhay natin, lalong-lalo na ikaw Langga at yung mga kapatid mo at mga pinsan mo, sila Tariray. Patuloy lang ang buhay. Dahil una-una lang tayo. Lahat tayo may hangganan. May pupuntahan tayo. Kaya lang po, kailangan laging tayong mahanda. Huwag tayong laging magpakasama. Dahil anumang oras, pwede tayong kunin ni God. Kaya, masasabi ko na lang sa iyo Langga, magpakatatag
ka at ang iyong mga kapatid at sila Tatay Rizan. Condolence sa inyong family Morales. At nandito po, nakikisimpatiya kami sa nararamdaman nyo. Kaya, para sa akin, dito sa mga basher, sa mga nagkikritik talaga na gumagawa ng issue, pati yung pagiging masaya nila doon sa Bukidnon ay nasisilip. Bakit? Maglulupasay na lang ba sila? Nawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Kailangan natin magpakatatag, maging strong talaga tayo sa buhay. Huwag lang tayo po manghamak ng tao. Yun nga, na marami tayong nakikita na sisilip na kung ano-anong mga issue. Gawin natin po itong inspiration dahil ako po, sa totoo lang, ang mga nangyari sa akin itong mga nakaraang buwan o linggo, ay ginawa ko po yun ng sandata ng aking buhay. Marami po akong natutunan. Basta po, huwag niyong kakalimutan yung respeto niyo po sa inyong mga sarili. At huwag natin silang gagayahin dahil pag ginaya natin, wala na rin tayong inibas sa kanila. Pagpatuloy natin ang buhay, gumawa tayo ng tama, at ipagdasal na lang natin na sana ay kapain ang puso nila, na sana hindi mangyari ang mga nangyayari sa atin at sa ating pamilya sa kanila. Nang mawalan man tayo, nawala man si Nanay Maring, ay maganda ang pagkawala ni Nanay Maring. Totoo lang, promise, na parang niya lang pong itinulog. Dahil sa isang idlap po na nakita pa natin kung papaano siya naglakad at umakyat sa ambulansya po, ay napakaganda po dahil hindi po kayo pinahirapan. Na ang iba nga dyan po ay talagang nagpapahirap po. Talagang malaking nagagastos, alos maubos ang napundar dahil sa sakit. Yun po ang iwasan yung mga basher, na yung mga nagkikritik po, sinisilip ang pamilya Morales. At kung sino-sino po ang sinisilip, sana wag po kayong dumating ng panahon na kayo po ay talagang mababaon sa utang or maubos ang inyong kabuhayan. Kaya mag-inay-inay po tayo na maging basher sa ganitong sitwasyon. Dahil hindi nyo po alam ang nararamdaman po ng mawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya sana kapain ang puso nyo. Ipagdasal natin na sana po mga kapatid, ang mga kagaya po nitong mga basher na ito ay maliwanagan at na hindi sa kanila tumama ang masakit. Masakit po na halos maubos ang kabuhayan nyo. Magkabaon-baon kayo sa utang. Dahil ang pagkawala ni Nanay Maring napakaganda po. Na sinyalis na hindi po sila nagpabigat sa pamilya. Kaya once again, Rachel Langga, Daddy Donut, at Tatay Rizan, condolence at nakikisimpati kami. Rest in Paradise, Nanay Maring. Thank you so much at nakita ko po yung pamilya nyo. Hinahangaan ko po ang mga kagaya nyo po sa pamilya Morales. Lalong-lalo na po kita Tatay Rizan. Nandiyan po yung respeto ko po sa inyo. Maraming salamat po. Sana po ay matuto tayo. Ito po ay maging aral sa atin lahat na huwag tayo basta-basta pong mangbabas. Hanggang dito na lang po at suportahan po natin si Rachel Morales at siyempre po, Ruel of Malalag po. At sila po ay nandyan po, nakikiramay tayo sa pamilya nila. Maraming salamat po. Huwag tayo pong magpapadala sa anumang pong bugso ng damdamin. We love you so much po mga kapatid. Thank you so much sa Rochelle Community. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye!